Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Makakapaginig po tayo ng isang magandang awitin kay Jesus mo lang matatagpuan. I-play po natin sa YouTube. Kaya ng inyong naririnig sa background, napakaganda ng awiting ito. Napo, napakaganda ang mensahe ng awiting ito. Tanging kay Jesus mo lang matatagpuan. Ay ano, in Christ alone. Amen? Amen! Babasa tayo ng Biblia. O amen? Ang Biblia ng mga pastor. Sabi dito sa chapter 9 ng Marcos. Ang sabi ganito. Sabi ni Jesus, dalhin ninyo rito ang bata. Itong batang ito, kaya doon natin sinimulan. Dalhin ninyo dito ang bata. Kasi actually, itong batang ito, dinala na sa mga apostol. Pero, hindi nila napalayas ang demonyo na sumasadib dito sa bata. Kaya yung bata, lumapit na. Ay, yung ama, nagsumbong kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, nilapit ko na sa iyong mga halaga. Pero hindi pa nila napalayas ang demonyo na nagpapahirap sa aking anak. Kaya yan ang sabi ni Jesus. Ilapit dito! Ilapit! Anong sabi? Ay, ano pala nakalagay? Dalin! Parehas lang yun, ilapit, dalin no? Yun ang nakalagay. Ano po? Dalin ninyo rito ang bata. Pansinin ninyo. Dalin. Pag sinabing dalhin, kung may problema ka, sabi ni Jesus, dalhin mo sa akin niya. Ilapit mo sa akin niya. Isang talata dito sa Mateo 11. Bakit sinabi ni Jesus, dalhin ninyo dito ang bata? Kasi po, dito sa Mateo 27, ganito ang nakasulat. Sabi ni Jesus, Mateo 11:27, ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Sino yung amang tinutukoy ni Jesus?
Natural, walang iba kundi ang Diyos na nasa langit. Remember Lord's Prayer teaching, Ama namin nasa langit ka. Sambahin ang pangalan mo. Nasaan ang Ama? Nasa langit. Ama! Ang tawag ni Jesus. Bakit? Ama niya talaga yun eh. Ama niya talaga yun. At doon sa 1:17:3, Ama! Abang si Jesus nakatingala sa langit. Tignan natin. Ito. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama! 1:17, tumingala siya at ang tawag niya, Ama! Dumating na ang oras, luwalatin mo ang iyong anak upang luwalatin ka niya. So, yung nasa langit, kanyang ama yun. Talagang ama niya yun. Father and son relationship sila. Tayo, iba tayo. Gawa tayo sa lupa. Si Jesus hindi gawa sa lupa. Anak siya ng Diyos. Mateo 16:13, 16, 17. Sabi ni Jesus kay Pedro, Pedro! Sino ako? Para sa inyo? Anong sagot ni Pedro? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Mateo 13:16, 17. Maliwanag. Anak ng Diyos na buhay si Jesus. Play po natin ang music. Amen, amen, amen. Jesus mo lang ito mararamdaman. Kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka. Amen. Sa Kanya mo lang ilahad ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilahad ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Amen, amen. Mula ito, matatagpuan. Tuloy tayo sa bata. Sabi ni Jesus, dalhin ninyo dito ang bata. Anong sabi? Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya, Espiritu ng pagkatipi at pagkabingi. Lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Inuutosan ni Jesus yung mga masamang espiritu. Tignan niyo po ka-powerful. Kung gaano kakapangyarihan si Jesus. Tuloy natin.
nagsisigaw ang masamang espiritu. O kita nyo? Na pinalalabas sa bata. Walang magawa ang mga demonyo eh. Walang magagawa ang mga demonyo na yan. Kaya nagsisisigaw siya. Ano kaya sigaw niya nung panahon na yon? Kayo kaibigan, sa tingin ninyo, ano sinisigaw kaya ng masamang espiritu sa panahon na yon? Sabi dito eh, nagsisisigaw siya eh. Ano kaya sigaw niya? Tuloy. Nagsisisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata kaya sinabi ng marami, patay na siya. Yun. Abang umiiwalay pala sa yung masamang espiritu sa bata, sumisigaw siya. Siguro sabi niya, huwag mo na akong palabasin dito, gustong-gusto ko ng batang ito. Sabi siguro ng masamang espiritu kay Jesus. Pero yung salita ni Jesus, lumabas ka! Naalala ko yung isang tala sa Biblia, yung magkakapatid na doon sa, tingnan ko lang doon sa 1:11, yung kay Lazaro. Ayan. Na sinabi ni Jesus kay Marta, alisin mo yung takip ng kuweba, yung pinaglibingan ni Lazaro. Ang sabi naman ni Marta, Panginoon, 4 na araw na siya nakalibing. Nangangamoy na siya. Sabi ni Jesus, huwag matigas ang ulo, Marta. Buksan! Binuksan. Sabi ni Jesus, Lazaro! Lumabas ka! At si Lazaro ay lumabas. Naluwalhati ang Diyos sa pamamagitan niya. Kaya yung 17:1, ang sabi ni Jesus, Ama! Luwalhatiin mong yung anak upang luwalhatiin ka niya. Yan. Ang Diyos ang naitataha sa pamamagitan ng anak. Kasi nga, ang sabi ni Jesus, lahat ng bagay binigay na sa akin ng aking Ama. Meron bang imposible kay Jesus? Wala! Kaya sabi niya, hali kayo! 11:28 ng Mateo. Hali kayo, come to me, all of you. Kayong may parang problema, may bigat sa dala, hali kayo. Come to me. Kaya sabi ni Jesus sa tatay ng bata, dalhin sa akin ng bata. Okay, tuloy tayo sa bata. Music muna kay Jesus. Bigo ka man aking kaibigan, takbo ng buhay mo ay may kahirapan. Kaibigan! Share! Noong isang nagmamahal sa'yo, ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutan na damay may lunas pa. Liwanag ay sisikatin sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Ika'y
kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, Amen! lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Tuloy tayo sa biblical. Nung nakita ng tao na nangisay ang bata, ang sabi nila, patay na! Siyempre, alam niyo naman ang mga miron, yung mga maritos. Na, patay na, sabi nila. Nagsisigaw, ito na, nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata, at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata. Kaya sinabi ng marami, ito na yung mga marites, mga miron. Patay na siya. Sa 27, ngunit ang bata'y inawakan ni Jesus sa kanang kamay. Sa kamay. Ibinangon at ito'y tumayo. 28. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritu? Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Through prayer pala, napapalayas ang masamang espiritu. Alam niyo, meron na akong karanasan na ganyan. Kasi nagsishare po ako ng Word of God, ano? Sa isang pagkakataon, ang sabi ng mga tao doon sa pinuntahan ko, buti narito si pastor. Ang tawag sa akin pastor, hindi po ako pastor sa totoo. Brother lang po ako. Pero dahil marami nakakakita, nagsishare ako ng Word of God. Kaya tagurin nila sa akin pastor. Wala namang problema kung tawagin nila akong pastor eh. Ang pastor po ay nagiging pastor kailan? Kapag nagsishare ka ng Word of God. Wow. Kapag ginagampanan ko po yung papel ng pastor, kapag nagbabahagi ako ng Word of God, ang tawag sa akin pastor. Like Jesus, si Jesus, mabuting pastor. Kasi po, nangangaral siya noon. Ano? Okay. Bakit ano ba yun? Ako naman. Meron pong isang dalaginding na sinasakyan ng masamang espiritu. Yung dalaginding na yun, galing siya sa trabaho niya, then nag-up day lang. Parang hindi magandang pakiramdam niya, umuwi siya. So, napansin nila, kakaiba ang galaw niya. Yung bang ganitong ginagawa nyo, yan, iniikot-ikot niyang ganyan ang ulo niya, ganyan. Mahaba yung buhok ng dalaginding, kaya sumasablay na ganon yung buhok niya. Ano pa, nakita ko yun. So, ano ko na isa lang ang gusto nila. Siguro sadyang pinadala ko ng Diyos doon upang katagpuin yung ganong dalaginding. So, ang ginawa ko, hindi ko kahagad pinagdasal yung dalaginding. Ako ay nag-Bible study muna. Nandoon sa harap ng bata.
Ano po? Nandun, nag-Bible study muna ako. Dinala ko muna ang Ebanghelyo ni Jesus sa kanila. Ano po? Patugtog muna tayo ng music. Tanging kay Jesus walang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus walang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka. Yes! Lumapit ka sa Kanya mo lang ilagang ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagang ang puso mong nagdaromdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Amen! Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Okay, balik tayo. After ng Bible study ko, doon, sa harap ng dalaginding at saka yung mga ibang tao ron, at pinagdasal ko, sabi ko sa masamang espiritu, lumabas ka dyan! Hindi mo paghahari ang batang yan. At siya po ay lumabas. Sabi ng dalaginding, ano bang nangyari? Yung masamang espiritu nagsasalita po ng hindi natural. Aba nagba-Bible study ako doon. Kaya sabi ko sa prayer ko, after ng Bible study, lumayas ka! Layasan mo ang batang yan, hindi mo siya pagmamayari. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Lumayas nga siya. Amen. Diyan mo makikita, kapag dinudulog mo kay Jesus, lalayas at lalayas siya. Gaya ng ginawa ni Jesus doon sa bata. Dalhin ang bata dito. Lumayas, nagsisisigaw ang bata, ang demonyo. Tuluyan siyang umalis. At yung bata, gumaling. Gumaling ang bata. Ano po? Gumaling ang bata. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, mapapalayas lamang yan sa pamamagitan ng panalangin. Kaya yung ginawa kong panalangin sa pangalan ni Jesus, ayun, kung paanong yung turo ni Jesus ay pinangyari niya. Kaya ako marami na po akong karanasan na nilalapit sa Panginoong Jesus ng mga problema ko sa buhay. Bakit? Binigay ng Diyos sa kanyang lahat. Kapangyarihan sa langit at lupa. Hindi ka pa magtitiwala kay Jesus. Walang imposible. Walang imposible sa kanya. Ay, isang bagay pang nahalala ko nung araw. Araw ng Sabado yon. Yung araw ng Sabado, lumilibot ako. Nagdadala ako ng ebanghelyo sa mga tao. Gabi na ako dumarating. Hanggang ngayon,
hanggang ngayon. Nang dumating po ako ng gabi na yon, siguro mga last 9 na. Andito yung kapatid ni Sister Baby, si Raquel. Sabi ni Raquel, "Bayaw, kanina pa, umiiyak yan, si Jorens." O, nang nangyari, kako naman. Masakit ang tiyan, iniipo ang tiyan niya. Kanina pang apon umiiyak. Isipin nyo, apon. Tapos darating ako gabi. So ginawa ko, wali kayo. Nag-Bible study na naman ako. Alam nyo, yung ugali ng ibang tao na ipag-pray nyo po, ipag-pray nyo. Maganda yung layunin ipag-pray nyo. Pero hindi ganon ang proseso. Kasi sabi ni Jesus, ipangaral ang ebanghelyo. Ipangaral. Sa pamamagitan ng pagkikinig ng ebanghelyo, doon gagawa ang Diyos sa buhay ng tao. Kapag ikaw ay makapakinig muna. Hindi yung ura-urada. Patong ng kamay. Hindi. Walang ganyan na sinabi si Jesus. Nangutusan niya yung kanyang mga halaga. Inutusan sila mangaral. Kung meron silang makitang may sakit, pagalingin sila. Hindi yung, ewan ko ba? Kasi may mga taong ganyan, pag pinatawag, panalangin, antimar, bla 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 bla. Hindi. Kaya lagi ko sinasabi sa aking mga Bible study, sa mga tao, pag mayroon kayong biglang problema dumating na hindi nyo inasa, lumuhod kayo, manalangin muna kayo sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Bakit? Sino man tutulong sa'yo? Yung iba, tawag ng doktor, tawag ng ambulansya, tawag ng sasakyan, taxi. Ang buhay ng tao, Diyos ang may control. Tandaan mo yan, kaibigan. Bible study kami. Binasa ko tungkol kay sa Santiago, yung pagpahid ng langis. After ng Bible study, kumuha ko ng langis, pinahiran ko po si Jorens sa tiyan, at nananalangin ako sa Panginoon Diyos. At nagsuka po si Jorens. Nagsuka ng nagsuka. Then, pumayapa siya at tuluyan pong gumaling. Yung oras din yun. Yung oras din yun, gumaling siya. Napakabuti ng Diyos. Kaya lagi niyong tatandaan, kaibigan, ano man ang problema ninyo, meron Diyos na tutulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Magtiwala po kayo. Magtiwala kayo. Huwag kayong mag-alinlangan. Gaya ng awit. Amen, amen. Mula ito, matatagpuan.
naranasan. Amen, amen, amen. Ang kalungkutang nadamay, may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Yes, yes, yes. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Gawa 3:19. Dahil kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Dahil kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Amen. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. So hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Sana kaibigan, like, share na share. Kayong mga nasisharean, mag-share din po kayo. Hindi naman po masamang i-share ito eh. Tungkol po ito sa Panginoong Yesus. Ano po? God bless us all po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang inyong programang Ang Katotohanan na siyang magpapalaya sa tao. Problema, sakit, kung ano man yan. In Christ alone. Bye-bye.